Good morning, I believe. Good morning! Sunday morning naman. Alam mo na ibig sabihin yan, partner. Siyempre! It's experiment time at makakasama natin ulit today ating certified I Believer, si Miss Ina De Belen. Welcome back, Ina, to I Believe. Pero ang sarap bumalik dito. Yes, excited na rin kami. Question. Oh, yes. Sinong artista ang bata pa lang, matanda na? Sino? Sino? Eh di ikaw, Ina De Belen, pero mo, bata ka pa lang, tinatawag ka ng Ina. Bumuo na lang tayo ng isang laroang sasakyan. This is what we call ornithopter. Okay? Flying bird. Go! Fly! Sumanang pa! Bukas pa! Para babalik pa! Alam mo, hindi lang siya flying machine. Umiikot eh! Nakikinig pa siya at alam niya kung sino yung amo niya. Oo, di ba? Galing mo, flying bird! Ito mga kailangan natin, I Believers, super glue, sinulid, plies, scissors, mga kahoy na ganitong shape, Kahoy ro! paperclip, Paperclip! ballpen, Ballpen. ink, rubber band, at Buma. Japanese paper. Oh, ito yung mga paperclip natin para siya ang magsisilbing Taga-wind. Oo, taga-wind. Yan, ganyan. Oh, Paikutin ganyan pala natin yung siya, wind. okay? Of course, yung Japanese paper, yan yung pakpak. At saka yung buntot. Hapon Ito pala siya, Okay? hapon. Flap. Oh, yung flap niya, oo. Hapon Then pala sa to. ilalim, ito yung pinaka-mahabang wood at makapal, yan yung pinaka-body niya. Ito yun. Oo, yeah, siya yan. Then may mga maiksi tayong kahoy na ganyan. Okay, so ginamitan natin ng sinulid para i-tie sila, idikit sila sa isa't isa Okay. with the help of the glue, Wow. super glue. Okay? And then, dito naman, nakita nyo, yan yung rubber band. Rubber bando. Okay? Na naka-twist Twist siya siya. ganyan. Oo, para pag ni-wind natin, Rubber band with a twist. oo, Yan. pag ni-wind natin siya, hihigpit siya ng hihigpit. Okay? Ah. And then, ayan na. Pag binitawan natin siya, magpa-flap siya mag-isa. Wala! Idea. Okay? Wala! Mga I-Believers, para sa step-by-step instructions kung paano gumawa ng inyong ornithopter, Oo. you can go to our Facebook page and doon namin ituturo ang step-by-step instructions. Okay? Ang critical sa laruang ito ay ang mga pakpak. They generate lift and thrust. Kaya nilang tumaas pati umabante, parang sa mga ibon. Pag nag-glide ang ibon, nakasteady ang mga pakpak nito. Medyo nakaanggulo ng pababa, kaya tinutulak ang hangin pababa. Dahil dito, may reaction force sa opposite direction. Ito ang tinatawag na lift. Tinutulak nito ang ibon pataas, kaya ito nakakalutang. Importante ang angle of attack ng wings. Pag masyadong nakatayo ang pakpak, madadagdagan ang drag, kaya hirap lumutang. Pag masyado namang nakahiga, kulang sa lift na siyang pangontra sa puwersa ng gravity. Flapping wings work gaya ng propeller, pero imbis na umiikot, up and down ang galaw. Habang nagkakampay ng pakpak ang ibon o ornithopter, umaabante rin ito. Mas malaki ang galaw ng outer part ng pakpak kumpara sa inner part o yung nakakabit sa katawan. Kaya para tama ang angle of attack, nagtitwist ang pakpak ng kaunti tuwing kumakampay. Para tuloy-tuloy ang paglipad. Ang outer part ng wing ang nagpapaabante o nagbibigay ng thrust sa ornithopter. Ang inner part ng wing ang nagpapalutang o gumagawa ng lift. I believe.